Ito, pakinggan natin itong mga ibang senador. Sino pa ba mga senador natutol sa sa war on drugs, ay hindi pala war on drugs, sa impeachment na ito? O sige, diretso. Sa pananaw at mauuwi lamang ito sa gulo. At bilang dating Senate President, alam niya ang magiging implikasyon nito. Hindi rin ho niya nais daw na mangyari sa bansa ang pagdedeklara ng martial law gaya ng nangyari sa South Korea. Pakinggan natin, Juan Miguel Zubiri. Ako, like many of my colleagues, we would not want to see an impeachment proceedings in the Senate because obviously it's going to be very divisive. I know I'm supposed to not talk about the impeachment, but in my heart, is this what we want so close to the elections? Although if there's an impeachment that is delivered to us in the Senate, we have to do our constitutional mandate to convene an impeachment court. I used to be Senate President, so we know the implication of that. We know our duty. Oh, sabi ni Brown na Pinay, siya din daw ako mali-mali din information. Kaya minsan bigla may message sa akin sa Viber Happy birthday! Tangina, nabola kita. So ito sinasabi ng mga senador. Siyempre, kung umakyat na yan dito, we will still look at it. We're still going to to study it. And if needed be na maging impeachment court kami, depende na yan sa husay. Depende na yan sa husay nila. Depende na sa husay nila kung sino ang magwawagi sa impeachment court, which is ang Senate. But according to itong si mamang ito na lang kasi yan, aksaya lang sa panahon yan. Aksaya din yan sa panahon namin. Sa lahat ng mga senador, aksaya lang yan. Di ko alam ba't pinupush nila yan. Sinong tanga kasi magpapa-impeach ng Vice President? Usually, ang pinatatalsik presidente para makaupo kayo kagad sa kapangyarihan. Saan ka makita na tinitira mo, Vice President? Naiintindihan ko pa. Ako, maiintindihan ko lahat to. Yung mga binabato kay Inday, maiintindihan ko yan kung presidente siya. Hindi siya presidente, Vice President. Kahit tanggalin mo si Inday Sara, yung Vice President sa Pilipinas, gagana pa din ang Pilipinas, hindi mo mapipila yung Pilipinas. Diba? O siya, syempre, ako, tinanggap ko yun, niresibuhan ko, pinapirma ko siya, yun ang nilagay niyang pangalan, yun yung codename niya, codename, Mary Grace Piatos. Baka paborito niya talaga yung mga chichirina, kaya yun yung kinodename niya. Now, dapat ba nating kalkalin kung sino yan? Baka mamaya tatay niyo yan, hindi niyo alam. Baka mamaya tsuhin niyo pala yun, hindi niyo alam, siya pala yung asset. Di ba? Walang Jew naman, no? O sige, common sense ang gamitin natin. Sabi nila, hindi daw yan uubra. But of course, personally, if you ask me in my personal opinion, sana walang gulo. Kasi ayaw po natin ng gulo at this point in time. Gusto po na namin ceasefire muna at this point in time. Tignan nyo nangyari sa South Korea. Diba? They declared martial law in South Korea. Now nagkakagulo sila doon. I couldn't believe it. No? I couldn't believe that they had this type of political noise in South Korea last night. So, ayaw naman po natin na mangyari yun, na magkaroon ng catalyst for a lot of course, rallies and dissent from any side, no, from all sides. Pahayag ni Senador Mig Zubiri. Ipinahayag din ni Senador Jinggoy Estrada na tutol siya sa impeachment case laban sa Vice Presidente dahil lalo daw lang pong lalala ang sitwasyon. Sobrang busy na kasi ng Congress and Senate. Siguro maganda nga talaga sa korte mo na to i-file para talaga magsimula na, hindi yung puros tayo press conference. I had a previous statement before na I am against any impeachment cases. That's it. It will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Naman, natanggal yung matandang Marcos. Gumanda ba? Lalo na worsen.
Yan mo pahayag ni Senador Jinggoy Yun. So, ang kay Jinggoy Estrada, maganda yung sinasabi niya, pero hindi rin ako pabor. Estrada. Hindi naman ako pabor, mga bossing, na nagnanakaw na, hindi mo pa i-impeach dahil lang gusto mong, ayaw mo ma-divide. I'm not talking about Inday, what if ibang tao. Kung ibang tao nagnanakaw na, kahit gaano tayo kabisi, kailangan nating kondenahin yan, tsaka kailangan nating ipakulong at demanda mga yan. Oo, mali yung ano eh. Para sa akin mali lang yung sinabi ni Jinggoy na, tinan mo, nangyari kay Makoy, napatalsik nila, gumanda ba yan? Oo, hindi naman talaga. Tinan mo, napatalsik tatay ko, gumanda ba yan? Hindi rin, kasi hindi rin gumanda. So, pero, hindi ibig sabihin nun na dahil sa mga history na yon na mga pangyayari sa Pilipinas, hindi mo na pwedeng sukulin yung kriminal na gumagawa ng krimen. Di ba? Yun lang yung reaction ko. Pero napakaganda na itong sinabi ni Jinggoy Estrada rito. Dahil ang sabi nga niya, ayaw kong pumayag sa ganyan. Hindi ko gusto yung mga ganyang galawan dahil sa totoo lang, yung mga ganyang galawan, pucha yan, puros political yan. Yan ang panatero, walang inuurungan.